Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkagalit? Maaaring sirain ng galit ang komunikasyon at wasakin ang mga relasyon. Marami ring tao ngayon ang nasisira ang buhay dahil sa pagkagalit. Nakakalungkot lang na isipin na binibigyang katarungan ng mga tao ang pagkagalit sa halip na angkinin ang kanilang responsibilidad. Ang bawat tao ay nagdaranas ng galit sa iba't ibang antas. Salamat dahil ang salita ng Diyos ay tumatalakay sa mga prinsipyo kung paano dadalhin ang pagkagalit sa isang makadiyos na pamamaraan at kung paano mapapaglabanan ang makasalanan ng pagkagalit. Hindi laging kasalanan ng pagkagalit. May uri ng pagkagalit na sinasang-ayunan ng Biblia na tinatawag na banal na pagkagalit sapagkat ang Diyos din naman ay nagagalit. Awit chapter 7 verse 11, Marcos chapter 3 verse 5. Ang isa sa mga halimbawa ng biblikal na pagkagalit ay ang pagsuway ni Pablo kay Pedro dahil sa masamang halimbawa nito sa Galatia 2 verse 11 to 14. Pansinin na wala sa halimbawang ito ng pagkagalit ang may bahid ng pagtatanggol sa sarili, kundi pagtatanggol sa iba o sa isang prinsipyo. Nagiging kasalanan ng pagkagalit kung ito ay dahil sa pansariling motibo. Nagiging kasalanan ng pagkagalit kung hindi ito kinokontrol. Nagbubunga nga ito ng sama ng loob. Kawikaan chapter 29 verse 11. At nagiiwan ng pagkasira at konsekwensya. Higit na nagiging kasalanan ng pagkagalit kung hindi na tumatahimik ang taong nagagalit at nagtatanim ng sama ng loob. O kaya naman ay iniingatan ng pagkagalit sa kanyang puso. Efeso chapter 4 verse 26 to 27. At ito ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkagalit.